Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mariel, at nais kong magbahagi ng isang kwento na nagsimula sa isang pagkakamali. Ang kwentong ito ay hindi madali para sa akin, pero kailangan ko na itong ibahagi. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan, pero parang kailangan ko lang ilabas ito. Parang kung hindi ko pa sasabihin, baka magpumiglas na ako at mawalan ng lakas. Si Maiko, ang asawa ko, ay isa sa mga taong naging dahilan kung bakit naging maayos ang buhay ko. Mabait siya, masipag, at kahit hindi siya perfect, pakiramdam ko, siya na yung tamang tao para sa akin. Hindi ko inisip na may darating na pagkakataon na magugulo ang buhay ko, pero nangyari pa rin. Si Isko, ang pinsan ko, ay tumira sa amin dahil na rin sa hindi inaasahang sitwasyon. Nasa abroad si Maiko, at ako lang mag-isa sa bahay. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, para may kasama naman ako. Ang mga gabing magkasama kami, pati na sa mga simpleng bagay tulad ng pagkain o mga kwentuhan, ay parang naging espesyal. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero parang isang araw na lang, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko para kay Isko. May mga gabing magkasama kami at nag-uusap, at ang mga mata ko ay naglalakad patungo sa kanya, hindi ko kayang itago. Yung pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, yung init na parang hindi ko kayang eye control. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero ang bawat kilos ni Isko, ang bawat titig niya, ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko kayang iwaksi. Hanggang isang gabi, nagkasama kami, at doon ko na naisip na hindi ko na kayang pigilan. Parang ang init ng katawan ko, at hindi ko na kayang pigilin pa. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Isang halik, isang yakap, at hindi ko na alam kung ano ang mangyayari. Alam ko na mali ito, at ang sakit, pero andoon siya, at ramdam ko ang init ng katawan namin. Nakakalito, kasi sa isang banda, may guilt akong nararamdaman, pero sa kabilang banda, may kasiyahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Nang magising ako kinabukasan, ramdam ko pa rin yung kabigatan sa dibdib. Hindi ko kayang itago ang nangyari. Hindi ko kayang magpanggap na wala nang nangyari. Ang mga tanong, ang guilt, ay nagbalik sa utak ko, paano ko ito sasabihin kay Maiko? Paano ko haharapin ang pamilya ko? Paano ko pa itatago kung sa totoo lang, ang hirap na magpanggap na everything is fine? Doon ko na-realize na wala na akong kalayaan sa mga desisyon ko. Hindi ko kayang magpanggap pa. Pero, hindi ko pa rin alam kung paano ko ito gagawin. Anong mangyayari sa amin ni Maiko? Paano ko haharapin siya? Ang sakit. Sa bawat araw na lumilipas, hindi ko kayang tanggapin kung anong nangyari, pero kailangan ko ng sagot sa mga tanong na wala akong kasiguruhan. Anong klase akong tao? Baka may makaka-relate sa akin. Ano na ang susunod na hakbang ko? Ang buhay namin ni Maiko ay masaya sa umpisa, o at least, yun ang pakiramdam ko. Sa mga unang taon ng aming kasal, walang masyadong problema. Nasa abroad siya, at ako naman, dito sa bahay, mag-isa. Si Maiko, sa simula, nagpapadala ng pera, laging may tawag, may text. Akala ko, okay lang kami. Pero sa mga gabi na mag-isa ako sa bahay, doon ko naranasan kung gaano kahirap maghintay, mag-isa. Hindi ko kasi naranasan na may kasama sa araw-araw. Lahat ng desisyon, ako na lang mag-isa. Hindi ko inasahan na magiging routine na lang ang lahat. Dumating na lang yung punto na parang wala ng excitement, parang wala na yung init ng pagmamahal na nararamdaman ko nung una. Nagsimula akong maghanap ng ibang atensyon. Sa umpisa, akala ko, okay lang, wala namang masama, eh. Pero habang tumatagal, ang hirap ng magpanggap na wala kang nararamdaman. Napagod ako sa pagiging ina, asawa, at sa mga responsibilidad na dala ko araw-araw. Lahat ng iyon, parang wala na sa akin. At dumating si Isko, ang pinsan ko. Nagpunta siya sa bahay namin dahil medyo nagkailangan sila ng lugar. At nang tumira siya dito, unti-unti ko siyang nakilala, at mas lalo ko siyang na-appreciate. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa bawat araw na magkasama kami, naramdaman kong may koneksyon na kami. Parang naging kakampi ko siya sa lahat ng bagay, kahit na simpleng kwentuhan lang. Wala akong mali siya noon, pero habang tumatagal, ang maliliit na pagkilos niya, yung mga simpleng pangangalaga, yung pag-aalaga niya sa mga bagay na maliit, dun ako nagsimulang magkadamdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Lalo na sa mga gabing kami lang dalawa, nag-uusap, nagsasama,
Doon ko naramdaman na may kakaibang connection na hindi ko kayang i-ignore. Hindi ko alam kung anong nangyari, basta, parang may nagsimula ng magbago. Parang hindi ko na kayang ipaliwanag. Kaya nung isang gabi na kami lang dalawa, hindi ko na kayang pigilin. Hindi ko rin alam kung anong napasok ko sa katawan ko, pero naglapat ang mga labi namin. Yung halik na yun, hindi ko kayang tanggalin sa isip ko. Naramdaman ko yung init ng katawan niya, at kahit pa alam kong mali ito, parang may kuryenteng dumaan sa buong katawan ko. Hindi ko na kayang kontrolin, at hindi ko na kayang magsinungaling pa sa sarili ko. Sa bawat galak na nararamdaman ko, alam ko may kasamang guilt, at hindi ko rin alam kung paano ko itatago yun sa mga susunod na araw. Nais ko sanang pigilan ang sarili ko, pero sa tuwing magkasama kami, para bang hindi ko na kayang magpigil. Ang hirap kasi ni Isko, hindi mo siya kayang itanggi na may mga paraan ng pagpaparamdam ng isang tao, at siya ang naging way ko na maghanap ng kasiyahan na hindi ko nahanap kay Maiko. Pero hindi ko kayang isantabi yung nararamdaman kong guilt. Masaya ako, pero may sakit na sumasabay. At hanggang ngayon, gusto ko lang malaman, ano bang magiging epekto nito sa buhay ko? Ano ang susunod na mangyayari sa akin? Nang sinabi ko kay Maiko, ang sakit, halos hindi ko kayang titigan siya sa mata, kasi ramdam ko yung galit at sakit na nararamdaman niya. Hindi ko inasahan na magiging ganun siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko ipapaliwanag ang ginawa ko. Alam ko na mabigat para sa kanya ang malaman na hindi lang ang asawa ang magtaksil, kundi pati ang kanyang sariling pamilya. Pinilit ko siyang kausapin, pero tumanggi siya. Hindi ko kayang tanggapin na sa mga pagkakataon na iyon, wala akong magawa kundi mapagmasdan siya na nawawala ang tiwala sa akin. At sa tuwing titignan ko siya, parang andun pa rin ang sakit sa mata niya na hindi ko kayang alisin. Hindi ko rin matanggap na ako ang naging dahilan ng pagdududa at sakit na yon. Alam ko na mali ako, at alam ko na hindi ko kayang itama agad-agad. Gusto kong mag-sorry, gusto kong ipaliwanag kung gaano ko siya kamahal, pero parang hindi ko na kayang baguhin ang nangyari. Kailangan kong tanggapin na baka wala na talagang pagbabalik, na baka hindi na ako makakabalik sa mga oras na nasira ko. Ang pinakamabigat na pakiramdam ay yung makita siyang magalit, pero wala akong magawa kundi ang tanggapin na ang mga bagay ay hindi na pwedeng balik. Nakakabigat kasi sa puso ko yung akala ko na magkakaroon pa kami ng pagkakataon, pero hindi ko na alam kung may pag-asa pa. Nakakalungkot na kahit ang pagmamahal ko sa kanya ay wala ng halaga sa mga ginawa ko. Minsan naiisip ko na baka hindi na siya magtiwala sa akin ulit. Lalo na ngayon na nararamdaman kong pati siya, hindi ko na kayang ibalik sa tamang lugar. Parang walang balikan, at ako, iniisip ko na baka mawala na sa buhay ko lahat ng mga taong mahal ko. Masakit kasi, parang ako lang ang naging dahilan kung bakit hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon magkasama. Wala na akong magawa kundi ang maghintay at tanggapin na baka ito na yung katapusan ng lahat. Parang tumagal na ang mga araw na hindi ko na kayang i-undo ang mga pagkakamali ko, at masakit pa, hindi ko kayang makita siya na walang tiwala sa akin. Gusto ko pa sanang mag-sorry, pero sa tingin ko, baka wala nang magbabalik ng mga nasira kong piraso. Habang lumilipas ang mga araw, parang lumalala na ang lahat. Si Maiko, na dati laging maasikaso at mahabagin, ngayon ay parang ibang tao. Hindi na kami magkasundo, at ang mga mata niya, puno ng galit at sakit. Hindi ko kayang tanggapin na ako ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang mga hindi pagkakasunduan namin, mga hindi pagkakaintindihan, at lahat ng problema sa relasyon namin, lahat ng ito, ako ang may kasalanan. Ang masakit pa, hindi lang siya ang nagagalit, pati ang mga kaibigan ko at pamilya ko, ang mga taong dati nariyan para sa akin, ay hindi na ako matanggap. Ang mga tawag at mensahe nila, na parang tinatanggal nila ang sarili nila mula sa buhay ko, ay lalo lang nagpapahirap sa akin. Alam kong may mga bagay na hindi ko na kayang ayusin, at kahit na anong gawin ko, ramdam ko na ang distansya na nabuo sa pagitan ko at ng mga taong malapit sa akin. Siguro, alam nilang lahat ang nangyari. Hindi ko na kayang magpaliwanag pa. Ang hirap magpatawad sa sarili ko, at lalong mahirap makita ang mga tao sa paligid ko na parang nag-aalangan sa akin. Si Maiko, he doesn't even look at me the same way anymore. Minsan, nararamdaman ko na lang na parang ibang tao na siya, isang estranghero na ang lahat ng ginawa ko ay nagsanhi ng ganitong layo sa amin. Nakikita ko pa rin siya,
pero hindi ko kayang tanggalin sa isip ko yung sakit na dulot ng mga mata niyang punong-puno ng galit. Hindi ko kayang ibalik sa normal ang lahat ng ito. Nakatanim sa isip ko na baka hindi na kami magkabalikan. Naisip ko kung may chance pa ba kaming magkasama, kung may mga bagay pa ba kaming kayang ayusin. O baka ito na nga yung huling kabanata ng relasyon namin, isang kwento na natapos nang hindi pa natutunan ang tunay na halaga ng isa't isa. Ang pinakamahirap ay yung araw-araw na dumadaan. Hindi ko kayang tanggapin na hindi na tulad ng dati ang lahat. Nawala ang mga simpleng bagay na masaya kami, yung mga tawanan, yung mga araw na parang walang problema. Lahat ng yun, parang nawala na, at pinalitan ng mga tanong na wala ng sagot. Si Maiko, hindi ko na siya matulungan. Hindi ko na kayang baguhin ang mga nangyari. Hindi ko na kayang balikan ang mga araw na sana-sana, kung hindi ko lang pinili na magkamali, sana ay nandoon pa siya sa tabi ko. Minsan, naiisip ko na lang, paano kung ito na nga yung katapusan ng lahat? Kung ito na yung huling pagkakataon na magkakasama kami. Kung ganito na lang ang mangyayari sa buhay namin, parang wala na akong magagawa kundi tanggapin ang lahat ng mga consequences ng sarili kong mga pagkakamali. Pati ako, parang napagod na rin. Wala na akong magagawa kundi maghintay kung ano ang mangyayari, kung saan kami dadalhin ng mga susunod na araw. Ngunit may isang tanong na hindi ko kayang sagutin, may chance pa ba kaming magkaayos? O baka ito na nga ang pinakamalupit na lesson sa buhay ko. Sa mga sandaling ito, ang tanging bagay na naiisip ko ay ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung minsan, para akong nahulog sa isang malalim na hukay, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalalim ang pagkalubog ko. Bakit ko ba ginawa yon? Bakit ko pinatulan si Isko, ang pinsan ko, sa kabila ng lahat ng alam ko? Bakit hindi ko naisip ang mga epekto ng mga desisyon ko? Yung mga tanong na tumatakbo sa isip ko araw-araw, at hindi ko kayang sagutin kahit anong pilit ko. Naisip ko na siguro, si Isko yung naroroon sa mga sandaling hindi ko na kayang magpigil. Siya yung nandyan, na nakikinig, hindi katulad ni Maiko na laging abala sa trabaho at malayo. Sa mga gabi na mag-isa ako, siya yung naging comfort, ang taong naging sandigan ko. Siguro, may mga pagkakataon na hindi ko na kayang magsalita kay Maiko, at hindi ko na kayang maghintay pa. Si Isko, siya yung nakatapat sa mga moments na walang ibang makikinig sa akin, at hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko na kayang iwasan. Si Isko, na hindi ko alam kung anong nangyari, parang siya yung nagbigay sa akin ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, parang hindi ko pa rin maitatama ang lahat. Siguro, sa mga pagkakataong iyon, naghanap ako ng iba, kasi hindi ko na kaya pang maghintay, magpaliwanag, o magpatawad sa sarili ko. Parang nawalan na ako ng lakas para baguhin kung anong nasira ko. Parang iniisip ko, baka talagang wala na akong karapatan maghanap ng sagot, kasi ako na mismo ang nagsira sa lahat. Naisip ko, paano na lang kung malaman ng anak ko balang araw? Paano ko ipapaliwanag ang nangyari sa pamilya namin? Kung magtatanong siya kung bakit naghiwalay kami, paano ko sasagutin? Hindi ko kayang pagdaanan yung araw na yun, nahaharapin ko siya at sasabihin ang mga bagay na hindi ko na kayang itago. Ang sakit sa puso ko, kasi gusto ko siyang protektahan, pero sa mga hakbang ko, parang ako pa ang naglagay sa kanya sa sitwasyong hindi ko kayang ayusin. Ngayon, ang tangi ko na lang magagawa ay magtago sa sakit at magdasal na sana, isang araw, magawa ko ang tamang hakbang. Sana magkaroon ako ng lakas na magsimula ulit, magsabi ng totoo, at tanggapin na hindi ko na kayang ibalik ang lahat. Siguro, ganun talaga. Minsan, kailangan mo munang mawalan bago ka matutong maghiganti sa sarili mo. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng guilt na nararamdaman ko araw-araw. Parang nakakulong na ako sa mga desisyon ko, at hindi ko na alam kung paano magsimula ulit. Nais ko nang magbago, at siguro nga, ang unang hakbang ay tanggapin na ako ang may kasalanan. Alam ko na kung gusto kong magkaayos kami ni Maiko, kailangan kong ayusin ang sarili ko muna. I realized na baka hindi ko matanggap ang redemption mula sa kanya, kasi baka ang tunay na pagbabago ay kailangan magsimula sa akin, sa sarili ko. Kung hindi ko matanggap ang pagkakamali ko, paano ko hihingin ang kapatawaran niya? Nagumpisa akong maghanap ng paraan para magkausap kami ni Maiko. Tumawag ako, nag-text, pero ang hirap kasi hindi siya handa.
Hindi siya nag-reply, at yung mga attempts ko, para lang bang tinatanggihan. I understand na masakit ang lahat ng nangyari, at wala na akong magagawa kundi respetuhin ang space na kailangan niya. Pero habang patuloy na nilalapitan ko siya, unti-unti kong naisip na baka hindi ko siya matutulungan, hindi ko siya mababalik, hindi ko siya mapapatawad kung hindi ko muna patawarin ang sarili ko. Minsan naiisip ko, baka ako na lang ang kailangan magbago, bago ko magkaroon ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Hindi ko naman kayang maghintay forever, pero kailangan ko ring tanggapin na hindi instant ang redemption. Ang hirap, kasi kahit anong gawin ko, parang hindi ko kayang maibalik sa normal ang lahat ng nangyari. Pero, hindi ko kayang mag-give up. Hindi ko kayang mawalan ng pag-asa sa pagbabago. Sinubukan kong magsimula sa sarili ko. Sinubukan kong makipag-usap sa mga kaibigan ko, nagsabi sa kanila ng mga nararamdaman ko, mga pagkakamali ko, at kung gaano ako naguguluhan sa sarili ko. Nais ko lang na may makarinig sa akin, may makakaintindi. I also started writing, not because I wanted to hide behind words, but because I needed an outlet to understand myself. Sinulat ko lahat ng nararamdaman ko, yung guilt, yung takot, yung hindi ko kayang ipaliwanag na panghihinayang sa mga bagay na wala na. Hindi ko alam kung ito ba ay isang paraan lang para matulungan ang sarili ko, o isang paraan para masaktan pa ako ng mas malalim. Pero sa pagsusulat, kahit papaano, naramdaman ko na may isang hakbang akong ginagawa para maging mas mabuting tao, para maghanap ng redemption, kahit sa sarili ko lang muna. Pero ang pinakamahirap sa lahat, ay kung paano ko makakabalik sa pamilya ko. Kung paano ko sasabihin sa kanila na nagsisisi ako, na gusto kong magbago. Gusto ko lang sanang magsimula ulit at maitama yung mga pagkakamali ko. Pero ang takot na baka hindi na nila ako tanggapin, yun yung nagbabalik sa akin sa mga gabi ng pagdududa. Pero kailangan kong magpatuloy. Isang hakbang lang ang kailangan, at sana, mapatawad ko rin ang sarili ko. Sana, isang araw, magbukas pa ulit ang mga pinto na nagsara sa akin. Sana, makapag-umpisa ulit. Ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ng ito ay ang paghaharap. Si Maiko at si Isko, magka-face to face na sila, at ako, nandyan lang ako, nagmamasid, hindi alam kung paano mag-react. Ramdam ko ang tensyon sa hangin, parang bawat segundo, bawat galaw, ay puno ng bigat. Si Maiko, galit na galit, parang hindi na kayang pigilan ang init ng emosyon niya. Si Isko naman, tahimik lang, walang sinasabi, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga saloobin niya. Nung gabing yun, hindi ko na alam kung anong nangyayari. Ang mga mata ni Maiko, puno ng galit at sakit, at kahit na walang mga salita, ang bawat kilos niya ay nagsasabi na naglalaban na siya sa mga nararamdaman niyang hindi kayang itago. Si Isko, tahimik, ngunit hindi ko kayang hindi makita yung pag-iiwas niya sa mata ni Maiko. Alam ko, masakit din kay Isko na makita ang sitwasyon, at ang pakiramdam na hindi niya kayang baguhin ang mga nangyari. Pareho silang sugatan, at ako, nandyan lang ako, pinapanood silang magkasalubong na mga mata, at ang mga pagkakamali ko ay umaabot sa kanila. Ang pinakamahirap ay yung sandali na magkasama kami, at ang bawat salita ay parang may bigat na hindi kayang alisin. Si Maiko, nang bumangon siya at nagsalita, parang ang dami ng hindi niya nasabi sa lahat ng taon na lumipas. At ako, hindi ko kayang humarap ng diretso sa kanya. Ang tanging magagawa ko ay tanggapin ang lahat ng galit at sakit na ibinubuhos niya. Gusto kong magsabi ng lahat ng nararamdaman ko, pero hindi ko kayang gawing tama ang lahat ng napasama. Tanong ko lang sa sarili ko, anong mangyayari sa aming tatlo? May pagkakataon pa ba kami na magsimula muli, o ito na ang huling kabanata ng relasyon namin? Bawat saglit, parang dumaan ang lahat ng mga taon ng pagsasama namin, at ang tanong ay hindi lang para kay Maiko, kundi pati na rin kay Isko, meron pa bang puwang para magpatawad? Meron pa bang puwang sa mga pusong sugatan na tinamaan ng hindi inaasahang mga desisyon? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos ng gabing yun, pero sigurado akong pareho kaming sugatan. Ang puso ko, puno ng pangarap na maayos pa ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan kami pupunta. Lahat ng nangyari ay parang isang mahirap na tanong na hindi kayang sagutin agad-agad. At dito, nagtatapos ang isang bahagi ng kwento ko, isang kwento ng pagkatalo, pagsisisi, at pagtanggap sa pagkakamali ko. Sa wakas, natutunan ko na tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kayang i-repair.
Hindi ko kayang ibalik ang mga oras na nasayang, at hindi ko kayang gawin ang lahat para baguhin ang nangyari. Pero ang mahalaga, natutunan ko kung paano harapin ang sarili ko at tanggapin ang mga pagkakamali ko. Minsan, kailangan mong matutunang magpatawad, lalo na sa sarili mo, bago mo asahan ang pagpapatawad ng iba. Si Maiko, hindi ko alam kung matutulungan ko pa siya na magpatawad. Siguro, wala nang puwang ang aming relasyon, pero natutunan ko na maging mas matatag, at natutunan ko na hindi ko kayang alisin sa buhay ko ang lahat ng mga bagay na humubog sa akin. I've hurt people, especially him, and sometimes, healing comes in letting go. Minsan, kailangan mong matutunan na maging handa na mawala sa mga bagay na alam mong hindi na kayang ibalik. Hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa future ko, pero ang alam ko, maghahanap ako ng bagong simula. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit sigurado akong hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. Sana, darating ang araw na matutunan kong magpatawad, sa aking sarili at sa iba. Natutunan ko na hindi lahat ng relasyon ay may happy ending, at minsan, ang pagkatuto mula sa mga pagkatalo ay mas mahalaga pa kaysa sa pag-aayos ng lahat. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang pagkakamali, pero sana magtapos ito sa isang bagong simula. Gusto ko lang sanang maging mas mabuting tao, hindi para kay Maiko, hindi para kay Isko, kundi para sa sarili ko.